Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon, ano ko naman yung isi-share ko sa inyo? Kung paano natin malalaman yung nabili nating amplifier, yung dini-DIY natin, o kaya yung ina-upgrade, minumodify natin, kung yung ba'y totoong full range amplifier. Okay? So, dito halimbawa, yung mga nabili natin ay mga ganyan, ano? Paano natin malalaman kung totoo bang full frequency range yung kanyang output? So, kailangan lang natin isang woofer, isang mid-range, tsaka isang tweeter. Okay? So, nasa sayo na kung saan ka kukuha ng signal, ano? So, kailangan mo lang yung signal source mo, yung out ng signal source mo, halimbawa na lang CD, CD players or ano ba yung ibang signal source mo, cellphone. Kailangan yung cellphone mo walang equalizer. Okay? Walang equalizer, tapos yung out noon direct mo dito sa iyong amplifier. Huwag mong idaan ng tone control, huwag mong idaan ng equalizer, huwag mong idaan ng sound enhancer, music enhancer, at saka yung sound processor. So, kailangan pure yung signal. Tapos, kabit mo to. Ayan. Okay. Doon sa output ng amplifier. Ngayon, patunogin mo siya. Para ma-maximize mo yung tunog, kailangan mong kabitan ng volume. Okay. Tapos, kapag piniplay mo na siya, bantayan mo kung normal ba yung lumalabas na dito. Kailangan naman yung tunog mo, pang rin yung sounds, pang full frequency din. Hindi naman yung titest ka ng full frequency tapos papatug acoustic instrumental acoustic guitar yung tunog. Hindi naman din tama. Kailangan mamili ka ng pang full frequency talaga na tunog. Tapos bantayan mo kung may lumalabas dito na bass, normal yung kanyang mid, tsaka normal yung kanyang high. Kasi kung puro low frequency, puro kalabog lang yung lumalabas, malamang yung amplifier na nabili mo ay isang low frequency amplifier. Hindi siya full range. O kaya, kung puro kalansing naman, mahina yung, halos wala yung bass, wala yung mid, malamang high frequency amplifier din yan. Ngayon, kung halos puro vocal lang din narinig mo, halos walang bass, saka walang high, so, baka naman yung design na yan ay pang public address din. Okay? So, kailangan ganun yung pamamaraan ng pagtitest natin para masigurado. So, ito naman, so nagdi-DIY tayo. Ito yung mga DIY natin. So, paano natin nalaman yan na nasa tamang full frequency range? So, ganun din yung ginagawa natin. Nag-feed tayo ng signal dyan na hindi dumadaan ng iba't ibang preamp, iba't ibang tone controls, EQ, ano pa bang ibang mga circuits, na para ma-enhance yung boses. So, naka-direct yan. At ginamitan natin dito. Doon natin nalaman na normal na yung kanyang output, naka full frequency range na. So, nasa design na lang yan kung gaano siya gaano kaganda yung kanyang kalansing, yung high, yung kanyang bass, gaano kalambot, matigas. So, nasa design na yan. Tapos, dito, yung mga nag-upgrade, yun ang babantayan natin kapag nagpapa-upgrade tayo ng unit, Pag nagpapa-upgrade tayo ng unit, bago natin ipa-upgrade, pakinggan muna natin kung ano yung tunog ng unit natin. Tapos pagbalik nun, yun, test natin uli. Baka mamaya, ngungo na yung amplifier mo na. Malakas nga, pero ngungo. Okay? So magkakaroon lang siya ng kalansing kapag kinakabit mo sa equalizers kung ano-anong mga sound enhancers. So hindi ganon. Dapat normal yan, balance yan, kahit na walang tone control. So pakinggan nyo yung natin, yung short video natin tungkol dito sa 5 watts na Class A amplifier. Pakinggan nyo yung tunog doon. Meron siyang kalansing, meron siyang mid, tsaka maganda yung bass. Pero hindi siya dumadaan ng tone control. Okay? Tapos, hindi naman highest quality yung song na ginagamit natin. Normal lang, YouTube music lang, Pero, okay na okay pa rin. So, yun yung mga natin, yun yung mga paraan natin para malaman natin kung yung circuit bang dini-DIY natin, nabili natin, in-upgrade natin, minumodify natin ay full frequency ba rin yung output.
baka mamaya nagbabago na siya. So yun yung mga dapat gawin, lalo na sa mga baguhan, ano, kung wala pang ganong idea. Kasi madalas nakikita ko pag nagdi-DIY sa Facebook, sa YouTube, tapos dinitest nila, dinadaan sa mga equalizers, sa mga tone control. So hindi dapat ganon. Kasi hindi mo malalaman kung balanse ba yung frequency na lumalabas, yung low, mid, high. Kasi mamaya malakas lang yung bass niyan dahil ginamitan mo siya ng equalizer, ilang bandang equalizers o kaya low pass filter. So papaano na kapag yung customer mo iwalang ganong gamit? Pagdating sa kanila, siyempre tunog lata yan. Kaya yun yung mga maipapayo ko sa mga sa mga nagdi-DIY, nag-a-assemble ng mga amplifier, nag-a-upgrade. Yun yung mga dapat gawin natin. Okay? So hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. Sana'y makakatulong to. God bless at bye-bye.